Ang question ngayong araw ay, ano ang mga elemento ng maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na naglalahad ng isang kwento o pangyayari sa mas pinaikling anyo. Karaniwang ito ay may isang sentrong tema o diwa at nagtatampok ng mahalagang pangyayari sa buhay ng mga tauhan. Ang mga elemento ng maikling kwento ay mahalaga upang lubos na maunawaan at maipahayag ang kwento. Narito ang mga pangunahing elemento ng maikling kwento. Una, tauhan o characters. Ang mga tauhan ang gumaganap ng mga aksyon at nagbibigay buhay sa kwento. Kabilang dito ang mga pangunahing tauhan o protagonist at mga sumasalungat sa kanya o antagonist. Pati na rin ang mga pantulong na tauhan. Ikalawa, tagpuan o setting. Ito ang panahon at lugar kung saan nagaganap ang kwento. Ang tagpuan ay makakatulong sa pagbibigay konteksto sa mga pangyayari at sa paglikha ng tamang atmosfera. Ikatlo, banghay o plot. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Karaniwang binubuo ito ng una, simula o introduction. Dito ay ang pagtukoy sa mga tauhan at tagpuan. Ikalawa, saglit na kasiglahan o rising action. Dito naman ay ang mga pangyayaring nagpapasidhi ng interes. Ikatlo, kasukdulan o climax. Ito ay ang pinakamataas na punto ng tunggalian o labanan. Sunod ay ang kakalasan o falling action. Dito naman ay ang pagresolba ng mga problema o pagbawas ng tensyon. At ang wakas o conclusion. Ito ay ang pagwawakas ng kwento kung saan natatapos ang mga pangyayari. Ang ikaapat ay ang suliranin o tunggalian o conflict. Ito ang mga hamon o problema na kinakaharap ng mga tauhan. Maaring ito ay una, tunggalian ng tao laban sa tao o person versus person. Tunggalian ng tao laban sa sarili o person versus self. Tunggalian ng tao laban sa kalikasan o kapaligiran, person versus nature. Tunggalian ng tao laban sa lipunan o person versus society. Ikalima, paksang diwa o theme. Ang tema ang pangunahing ideya o aral na nais iparating ng kwento. Karaniwang nakapaloob dito ang mga pagpapahalaga o kaisipan na mahalaga sa kwento. Ika-anim, pananaw or point of view. Ito ang pananaw o perspektibong ginagamit ng may akda sa pagkukwento. Unang panauhan o first person ang tawag kung ang kwento ay isinasalaysay ng pangunahing tauhan o ng isang tauhan sa kwento. Ang ikalawang panauhan naman o second person ay bihirang gamitin at ina-address ang mambabasa bilang ikaw. At ikatlong panauhan o third person kung isinasalaysay ng isang tagalabas na hindi bahagi ng kwento na gamit ang siya o sila. Ikapito, damdamin o mood o atmosphere. Ang damdamin ay ang nararamdaman ng mambabasa habang binabasa ang kwento, na maaring dulot ng mga pangyayari at paglalarawan sa mga tauhan at tagpuan. Ikawalo, simbolismo o symbolism.
Ang mga simbolo ay mga bagay, pangyayari o tauhan na may mas malalim na kahulugan sa kwento. Halimbawa, ang rosas ay maaring simbolo ng pag-ibig o ang ulan ay maaring simbolo ng kalungkutan. Ang pagkakaugnay ng mga elementong ito ay mahalaga upang maging mabisa, kapanapanabik at makabuluhan ang isang maikling kwento. At ang salitaan o dialogue. Ito ay ang palitan ng mga linya o usapan sa pagitan ng dalawa o higit pang tauhan. Ito ay ginagamit upang ipakita ang mga damdamin, intensyon, at personalidad ng mga tauhan at upang maisulong ang kwento o mas maunawaan ang kanilang mga karanasan.